Mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Seth. Ako si Elena. Hindi ko totoong pangalan. Kasama ako sa sangkatutak na taga-subaybay ninyo at naisipang magbahagi ng kwento. Personal kong karanasan ito at ito din ang dahilan kung bakit nawiwili ako sa pakikinig ng kwentong katatakutan. May mga parte sa kwentong ito na hindi kaaya-aya. Kung kayo man ay kumakain ngayon, mabuti sigurong pagkatapos na lamang kumain bago pa makinig. Taga-Tugigaraw kami. May mga kapatid ako. 2 sila at puro babae. Habang ang mga magulang naman namin ay hiwalay na. Si nanay na lamang ang kasama namin. Hindi ko alam ang totoong rason pero ayon sa narinig ko sa Lola Crisanta, hindi niya totoong pangalan. May hindi lamang daw pagkakaintindihan. Na babae umano ang tatay ko na hindi naman daw totoo yun. Bali itong lola ko, taga Leyte, at ito ang nanay ng tatay ko. Sa kabila ng lahat kahit na naghiwalay na sila hindi naman kami pinabayaan ng tatay. Marangya si tatay at sa mga puntong nagdadalaga ako noon ay nasa Mindanao siya kasama ang naging bagong asawa niya. Ni isang beses, hindi pa ako nakapunta ng Leyte. Si Lola lamang ang bumibisita sa amin. Pumanaw si Lola Crisanta nung huling mga taon ng dekada 90. At ito yung panahon kung kailan ko naranasan ang sobrang nakakatakot na tagpo. At nangyari ito doon mismo sa Leyte. Kaming lahat na magkapatid ang nakalakip sa kasulatan at tagapagmana. Ipinaubaya kasi sa amin ng tatay ang lahat. Ayos na umano siya sa Mindanao. Kung anong nakuha niya, sa amin na daw yon. Siyempre, tuwa na may halong lungkot. Namatay ang lola Sa tingin ko nga, mas maalalahanin pa ito kumpara sa nanay ko. Gawa ng sinanay noong magkaroon na ng kalaguyo ay hindi na kami masyadong napagtutuunan ng pansin. Pero hindi naman naging problema gawa ng gaya ng sabi ko. May suporta talaga kami noon mula sa tatay. Nasa 16 na taong gulang ako ng mga panahon na ito. Ako ang panganay. Nakapagdesisyon ako noon na matapos ng high school, doon ako sa Leyte mag-aaral ng kolehiyo. Pero tumanggi ang nanay ko. Ayon dito ay wag daw akong magpunta sa lugar. Mahahawa lang umano ako sa kalidad meron ng pamilya ng tatay. Ginigiit niyang kung gusto ko daw makapagtapos sa Manila na lamang noon. Ibenta umano ang lupa at bahay sa Leyte. Total ay wala namang paki ang tatay ko doon. Pangalanan natin ang mga magulang namin na Dideth at Francisco. Pero sinabi ko sa nanay ko na bakit ko naman ibibenta ito? Tsaka, kung nagloko ang tatay ko, anong tawag sa kanya? Na matapos lang maghiwalay 1 taon, may kalaguyo na. Mabuti pa si tatay, umabot pa ng 7 taon. Dulot na rin ito sa pagpupursige na maibalik ang pamilya. Pero hindi na pinagbigyan pa ng nanay. Prangka ko talagang nasabi yon. Naiinis kasi ako. Yung suporta ng tatay ay kinukulimbat pa ni nanay para ipasubo sa kanyang lalaki. Hindi na nahiya nun. Hindi naman nag-meet siya ang lahat kung wala lang mali ang nanay. Pwede niyang bigyan ng pagkakataon si tatay para sa kapakanan din namin ito. Pero siguro, may plano na talagang nanay noon gawa ng may nagustuhan itong iba, kaya't kung ano-ano na lamang ang pinaparatang. Natuloy talaga yung pag-uwi ko ng Leyte. Sa may bukiran ng Ormoc yon. Ang mga kamag-anak namin sa lugar, nagtaka pa nung dumating na ako. Ilan kasi sa mga ito'y pansamantalang pinagkatiwalaan para bantay ng bahay, habang wala pang nananahan ditong permanente. Nagulat ako nun. Malaking bahay.
Dalawang palapag at gawa lang yun sa matitibay na uri ng kahoy. Para bang kupas na larawan ito na sobrang luma na pero napakaganda. Lahat ng bintana, ang gaganda nun. Malalaki at lusutan ang hangin sa loob. Malalaki din ang mga haliging kahoy na mulabe. May hagdan pa ito na makintab pa sa tiles tingnan. Red lawaan na paikot ito at bubungad naman doon sa napakalawak na sala sa itaas. 3 ang silid doon sa itaas at nasa magkakabilang kanto ito. Sa baba naman 2 ang silid na pang guest room. May upuang tumba-tumba pa na sobrang antigo at nakaumang ito banda sa may beranda na may malawak din na sala. Ang tumutoka doon ay ang mga pamangkin ni Lola na siyang pinsan naman ng tatay ko. Puro lalaki ang mga ito at kapwa may asawa na. Mababait sila. Sinabihan pa akong dapat ay doon na lamang umano kami nag-aaral at hindi na nagpakahirap pa sa Tugigaraw. Hindi naman ako umimik pa kasi nga kagustuhan ito ng nanay. Pride ko na yon dahil apektado din ako kapag sinabi ko ang saloobin ko. Ginala ko ang kabuuan ng tahanang yon. May parte nga lang na kinakailangang kumpunihin, gaya ng gutter sa bubungan na kalas na at ang dingding ng kusina. Sirang-sira ang dingding ng kusina noon. Dahil nga nasunog daw ito at mabuti na lamang at napula kaagad. Etong 2 pamangkin ni Lolo, tinawag ko sila mga tito. Pangalanan natin silang Anil at Tito Luis. Magkapatid na parang kambal pa dahil magkakamukha talaga. May paalala nga lang itong si Tito Luis na hayaan na lamang daw ang mga kakaibang pagpaparamdam sa bahay. Nagulat ako at kaagad nagtanong ng, "May mga kaluluwa po ba dito, Tito Luis?" Tumango ito. Sinabing meron at karaniwan na daw ito sa mga bahay na katulad ng iniwan ng lola. Naitayo ito sa panahon pa umano ng Espanyol. Makikita naman daw sa mga kubra ng railings na gawang Espanyol ito. Maging ang mga bintanang salamin na naka-frame, disenyong Espanyol din yon. Ayon pa umano sa kasaysayan, ang mga ninuno daw namin ay doktor sa panahon ng Espanyol. Tapos yung offspring doctor din ay mula sa unang digmaan hanggang sa ikalawa. Isang katutak umano ang mga taong idinulog sa lugar para gamutin. At karamihan pa sa mga ito, namatay. Natakot ako noon. Matatakotin talaga ako sa mga ganyan. Naisip ko nga na dapat isinama ko na lamang ang kapatid ko. Nagtanong ako noon kung may tatao ba maliban sa akin kapag gabi na. Ayon naman kay Tito Luis, meron. Ito ang nanay nila na kapatid naman ng Lola Crisanta ko, si Lola Piring. Kako naman ni matanda na yon at bakit siya pang nagbabantay sa gabi. Hanggang sa nalaman ko na doon lang matutulog. At ito makakasama ko kapag gabi noon. Kasi nga silang magkapatid ay may sariling mga pamilya. Yun na nga, nakita ko na si Lola Piring. May kaitiman ng balat nito na hindi katulad ng lola ko na parang mistisa. Maliksi, mabait at sobrang palangiti. Halos lahat ata ng pagkakataon kapag nakikita kaming dalawa, nakangiti yon. Laway pa ng laway sa noo ko sabay sabing puwera buyag-buyag na para ba akong paslit. Unang gabi, parang mahihimatay ako sa takot. Itong silid tulugan ko ay nasa may harapan banda. Sa itaas ito at kapag lalabas ng silid na yon, may maliit na beranda sa gilid. Bubungan din ito ng malaking beranda sa baba. Sobrang lamig. Kahit isinara ko ng malalaking bintana napakalamig pa rin. Hindi ko alam pero iba ang lamig doon na para bang may yumayakap na bangkay. Kahit nakakumot pa ako, naroroon pa rin ang lamig na yon. Kadalasan sa atin gusto ang malamig, di ba? Kumbaga, mas maganda matulog kapag malamig. Pero yung klase ng lamig doon, hindi ako nakatulog. Naisipan kong ang bumaba Ang problema ay hindi ko kabisado ang mga switch ng ilaw. Napapangunahan na ako noon ng takot, bunso doon sa mga narinig ko mula kay Tito Luis. Hindi na lang ako lumabas.
Ano bang nakain ko noon at pinili kong lumipat ng pwesto? Doon sa ilalim ng kama. Sobrang lamig kasi. Dali-dali pa ako noong gumapang pababa, dala ang makapal na kumot. Tapos ay sumuksok ako sa kanto ng dingding. Doon talaga sa pinakasulok. Nagmistula na akong pusa noon na nabasa ng tubig. Pero ilang mga sandali lang, biglang umalog ang higaan. Yung para bang may tao sa ibabaw ko noon. Damang-dama ko at rinig ko pa ang paglangit-ngit nito. Nagtaka ako, kako. Ano kayang nasa itaas? Hanggang sa muli na naman itong umalog. Pero sa pagkakataong ito ay mas malakas na. Sinakluban na ako noon ng matinding kilabot. Hindi na to maganda. Wika ko pa noon. Nagdadasal pa ako na sana kung anuman itong nasa ibabaw ko, sana huwag magpakita sa akin. Nagtalukbong ako ng kumot. Dito ay nawala ang panlalamig ko. Pinawisan ako at talagang namayani na noon ng nerbiyos. Pero ilang mga sandali noon, nakaamoy ako ng sobrang baho. Malangsa na animoy na bubulok na kung ano. Hindi ko kinaya kaya winalis ko ang kumot noon pero pagkatapos noon, ganun na lamang ang pagkagulat ko. Merong nakadungaw na hindi ko mawari. Kung ano, sa mismong mukha ko. Nagwala ako at kumapang ng mabilis palabas. Pagtingin ko sa ilalim ng higaan, nakita ko ang tao na para bang lusaw ang katawan. Kalahati sa kanyang mukha, nakausli ang bungunon. Napakaraming uod. Puting-puti ang kanyang mga mata. Gumagapang ito na para bang hirap na hirap patungo sa akin. Kasabay naman noon ang mahinang ungol nito, Sir Seth. Napaatras ako at napunta sa kabilang sulok ng silid tulugan noon. Nakahayugpos ang katawan ko. Nagpang-abot ang baba at tuhod ko. Hinayakap ko ang sarili ko habang nakatitig sa kanya. Nakalabas siya doon sa ilalim, na siya namang mas lalong nagpatakot sa akin. Kalahati lang pala ang katawan nito. Para nang basahan ang guyod-guyod habang palapit ito sa akin noon. Yung mga matang puti, unti-unting umuusli at nalaglag pa ang isa. Nakalambitin na lamang yon. Kitang-kita ko ang manilaw-nilaw na likido na waribay na ito. Doon na ako sumigaw at ang sabi ko, tulungan niyo ako. Hindi ko alam kung bakit imbis tumakbo ko ay nawili pa akong masdan ang bagay na yon. Hanggang sa narinig ko na ang boses ni Lola Piring. Kaagad kong pinagbuksan ang pintuan at nakita ko siyang naroroon sa may bukana ng hagdan. Sabi ko, may nakita akong nabubulok na tao na kalahati na lang ang katawan at napakabaho niya. Nakakatakot. Saan ba? Teka, maghunos dili ka, iha. Doon po sa silid ko. Galing po siya sa ilalim ng higaan. Nakakatakot. Parang may gagawin. Matapos kong makapagsalita nun, tinungo ng Lola Piring ang silid tulugan na yon. Nakita ko siyang nakaumang lang sa pinto at sinisipat ang loob. At ang sabi niya, wala naman daw. Diyan po sa gilid, Lola. Tingnan niyo po sa gilid. Wala naman. Ay nako. Ano ka, apo? Naniwala ka kasi sa Tito Luis mo. Ayan, kung ano-ano na yung pumapasok sa isip mo. Guni-guni mo lang yon. Nanginginig ang katawang kong lumapit sa kanya. Sinilip ko din ang loob pero wala na yung nakita ko na yon. Sinilay ko din ang ilalim ng katre pero wala talaga. Ang naiwan na lamang doon ay yung kumot ko. Pinaliwanag ko na totoo talaga ang mga nakita ko noon. Na umalog pa ng 2 beses ang higaan. Naroroon kasi ako noon sa ilalim na tulog gawa ng sobrang lamig noon. Dagdag ko pa. Bumugad ito sa akin bigla. Sa mismong tabi ko
Tapos naamoy ko ang baho na mula rito. Anak ka ng anong sobrang lamig? Nanibago ka lang sa klima dito. Maalinsangan, no? Ay nako, matulog ka na. Huwag mong iisipin yon. Guni-guni mo lang yun, iha. Umiling ako. Sabi ko ay hindi na ako matutulog sa silid na yon. Lilipat ako ng ibang silid. Tumango naman ang matanda at sinabing kung ano o mano ang gusto ko ay pwede. Ako naman o kami ang nagmamay-ari ng bahay na yon. Ang tatay ko daw pinirmahan na lamang ang dokumento na ang kabuuan ng kaari-arian ay nakapangalan sa aming magkakapatid. Lumipat ako sa katapat na silid. Sa kabilang bahagi lang ito, pero magkapareha lang yung postura ng bawat hulma doon. Ang pinagkaiba lang ang kinaroroonan ng pintuan. Kung kanina ay sa kanan, ngayon naman ay sa kaliwa naman. Tsaka yung salamin na nakatapat sa higaan ay parang singlaki ng kabaong. Nakakatakot din doon pero doon na lang talaga ako. Nagtataka ako, Sir Seth, kung bakit nawala yung kakaibang lamig kanina. Iba naman yung aura doon sa kabila. Sakto lang at hindi mabigat sa pakiramdam. Naisip ko tuloy na baka doon sa kabilang silid ang may kababalagan. Naniniwala ako kay Tito Luis. Kahit pinabulaanan pa ito ni Lola Piring. Alam kong totoo ang mga sinasabi ni Tito. Matinong tao si Tito. Mahalata naman sa kung paano makitungo. Lalo na yung kapatid niyang si Tito Anil. Lampas hating gabi na noon at dahil sa nangyari sa akin, kahit anong pikit ko ng mga mata, hindi ako nakakaidlip o maski makatulog man lamang. Inabot na lamang yun ng umaga. Napakaanghang ng mga mata ko. Hinanap ko si Lola Piring, pero ang bumungad naman sa ibaba, si Tito Anil. Sinabi ko sa kanya ang nangyari nung gabi. Habang nagpapaliwanag ako ay parang hindi na bago ito sa kanya. Yung sanay na sanay. Hindi ko man lang nakitaan ng pag-aalala o ultimong konting agam-agam nun. Ngumiti ito at sinabing masanay na daw ako. Kako naman kung ito ang pagpaparamdam sa bahay, yun na siguro magiging dahilan para mamatay ako o hindi kaya mabaliw ako nun. Nasabi na daw sa kanya ni Lola Piring ang pangyayari. Nakita ko yung putol na katawan. Dapat ay hindi daw yun ang silid na napili ko. Dating silid ito ng unang may-ari umano ng bahay nang tinamaan ng malupit na barang. Ayon sa istorya ni Tito Anil, masama kasi ang ugali ng unang may-ari o ninuno namin noon. Ang mga tauhan nito, lalo na yung kababaihan, ay inaabuso niya. Pabor dahil maliban sa doktor ay walang ibang malalapitan ng nangangailangan ng tulong. Tapos marami pa itong pera. Ayun, ipinabarang daw. Nagkaroon lang umano ng maliliit na galis sa binte. Kung sa Bisaya pa, mga kakid. Lumala ng lumala hanggang sa nagbubutas-butas na daw ang laman at kinain ng nanguud nun. Ang problema dyan, kahit anong gamot ay hindi nawawala ang uod. At dahil sa hindi naniniwala ang doktor sa kababalagan, hindi ito nagpatingin sa isang albularyo hanggang sa pinutol na daw ang paa. Umabot na sa tiyan ng pagkabulok. Ang nakakapangilabot pa dyan, para bang nahirapan talaga ito ng husto. Kasi nga dapat patay ng doktor nun eh. Pero buhay pa rin ito kahit pa inuuod at nagmistula ng bangkay. Naglason na nga lang daw yon dahil hindi na mainda ang sakit sa katawan. Una inaligo ng asido. Tapos yung tira, ininom niya. Dagdag ni Tito Anil, ang kababalaghan umano sa bahay na yon. Yun din ang dahilan kung bakit hindi pinili ng Lola Piring ang maangkin nito. Mas nais pa nitong magpatayo ng bagong bahay na sakto lang at may lupain. Yun lamang umano ang hiningi ni Lola Piring noon. Dalawa lang sila Lola Crisanta at Lola Piring. Tatlo naman sana kaso namatay ang isa nung binata pa ito dahil sa malubhang sakit.
Si Lola Crisanta ang panganay at sanay na sanay ito sa kung anong meron sa bahay. Pero ang anak na bugtong na si tatay, hindi daw. Marahil ay ito din ang dahilan na hindi na lang piniling manirahan dito at ibinigay na lang sa mga anak. Nakadepende naman sa inyo kung ibibenta ninyo. Yun din siguro ang gustong mangyari ng tatay nyo. Pero para sa akin, sayang ah. Sayang ang kasaysayan nitong bahay na ito kapag pinagmamay-ari na ng iba. Sambit ni Tito Anil. Kaya pala binigay na lang ni tatay nun. Dapat pinagsabihan niya kami sa kung ano meron dito pero sayang din naman talaga kung ibibenta. Pinili ko noong tiisin ng kung anong meron sa tahanan. Mga ilang linggo, nagpapasalamat ako at walang nagparamdam. Yun lang unang gabi ko. Yun lang ang tagpong halos hiwalayan ako ng katinuan. Pinakumpuni ko na ang dapat ayusin sa bahay na yon. Nirestore ko talaga ang pagka-orihinal nito. Maraming pera eh. Pero Sir Seth, hindi pa pala tapos ang lahat. Kung ano yung nakita ko nung una, mas malala pa yung sumunod. Pero hindi tayo tatalon dun sa paksang yon. Iisa-isahin natin nang sa ganon. Malaman talaga ng lahat ang detalye ng buong kwento. Mga isang buwan, nagsimula na akong tumanggap ng pera. Hindi ko alam kung saan galing. Iniaabot lang ito sa akin ni Tito Luis. Nung magtanong naman ako, aba, galing daw sa manggahan yon. Kita o kubra daw yon bilang renta sa mga nagrengga sa manggahan. Ika-4 na beses ang napunta sa akin. Malaking halaga ito. Lampas 100 piso. Na sa panahong yon ay malaking pera na. Inabutan ko si Tito ng salapi pero tumanggi naman ito gawa ng may kani-kanila din silang kita. Yung akin ay akin lamang umano. At kung gusto ko mamigay ay doon na lamang sa mga gumagala umano sa paligid ng bahay. Dahil mga saop daw ito ng lola ko na hindi ko pa nakikilalang karamihan. Labis akong namanghanon. Yun palang maliliit na bahay na nakapaligid. Saop o tauhan ito ng lola na tagapangalaga ng sakahan. Doon ko palang natuklasan kung gaano kalawak ang lupain. Ang kabuuan nito. Halos 10 hektarya yon. Mga niyog, mangga at matatayog ng himilena ang tanim na kung tutuusin ay malaking pera talaga kapag may ani o magpagabas sa kuno ng himilena. Batid kong ang mga tanim na himilena para benta talaga yon. Sobrang lalaki na ng mga ito. Yung manggahan, isang katutak ang mangga dito kaya nga malaki ang naging parte. May mga mahogani pa doon pero nasa bawat hangganan na ito. Na kung saan naman ay doon na masisilayan ang tirahan nila Lola Piring. May malaking lupain din sila. May sariling saop pero ang namamahala ay ang magkapatid na si Tito Luis at Tito Anil. Sila lamang din ang mga anak ni Lola Piring. Magkakatabi lamang ang kanilang mga bahay. Pero magagarbong bahay ito na gawa sa moderno sa kapanahunang yon. Habang ang tirahan naman ng Lola Piring, isang palapag pero malapad. Maganda din yan kasi nga napapalibutan ito ng mga maraming halamang bulaklak. Ito mga tauhan sa bahay. Kumikita din ito sa lupain na nakabatay naman sa kung anong mga sinabi ni Lola Crisanta noon. Sa hindi ko malamang dahilan, pagsapit ng bakasyon ay sumunod ang 2 kong kapatid. Sina Grace at Karen. Hindi totoo mga pangalan. Inihatid ito ng tito na kapatid naman ng nanay ko. Wala akong idea sa kung paano natunto ng lugar. Siguro'y nagtanong-tanong lamang ng makarating at ginamit lamang ang kukonting detalye na sinabi ko sa mga kapatid ko noon. Tuwang-tuwa ako syempre. Pero nagalit ako nang malaman ko ang dahilan kung bakit. Itong si nanay ay iniwan daw ng kalaguyo. Parang baliw daw itong sumunod sa kung saan nakatira. Tagapangasinan kasi ang kalaguyo na dating ahente ng mga lupa sa amin sa Tugigaraw. Hindi na daw bumalik. Tapos nalaman ng tito ko na nagkabalikan umano.
pero hindi na binalikan pa mga kapatid ko noon. Gaya nga ng sabi ko ay sinundan ng nanay ko sa Pangasinan ng hayop na kalaguyo at hindi na bumalik pa. Walang mapaglagyan ng galit ko. Malaking salapi ang ipinadala ko noon pero ilang linggo lang ay dumating naman ito mga kapatid ko. Yung kinita ko sa manggahan ay pinadala ko lahat ng yon. At sa tingin ko ay tangay-tangay ito ng walang hiyang kalaguyo ng nanay ko. Maski piso, walang laman ang bulsa ng mga kapatid ko noon. Umiyak nga si Grace noon at Karen ang bumungad sa akin. 14 na taong gulang lamang si Grace habang si Karen naman 10. Maglalabing 7 taong gulang pa lamang ako noon. Sinabi kong wag na silang umasa sa mga magulang namin. Ako na ang bahala. Doon na lang sila, at least magkakasama kami. Nawala ang plano ko noong mag-aral sa kolehiyo. Naiisip ko kasing pagtuunan ng pansin ng mga kapatid ko. Sila ang uunahin ko at hindi ko ito ipagkakatiwala sa iba maliban na lamang sa mga tito ko sa Leyte. Mabuti at dala naman nila lahat ng mga papeles nila noon. Ayon naman sa tito ko na kapatid ni nanay, siya na ang bahala sa pag-asikaso sa iba pang kinakailangan, lalo ng mga forms sa eskwelahan. Ipapadala na lamang daw niya sa hindi pa mabubukas ang pasukan. Mag-grade 4 na si Karen, habang si Grace naman ay second year high school. Medyo nabahala ako ng konti gawa ng naiisip ko noon na baka maranasan ng mga kapatid ko ang naranasan kong katatakutan. Kaya naman pinaalalahanan ko na sila. Kako ay may kakaiba sa bahay. Huwag silang matatakot. Hindi sila mananakit. Dagdag ko pa, pinamamahayan ng mga multo ang bahay namin. Ito mga kapatid ko ay hindi naniniwala sa kanyan. Tinawanan lamang ako, lalo na si Karen. Baka nasobrahan lamang umano ako noon sa panonood ng mga katatakutan sa pelikula. Totoo naman talaga ito. Mahilig ako sa ganon. May VHS pa nga sa bahay namin noon eh. Doon ako nanonood. At kapag nakakakubra ako ng pera na pinapadala ng tatay at lola, bumibili ako ng tape noon. Dala ko yung tape sa Leyte. Alam ko naman na may VHS din sa bahay ng lola dahil sinabi niya sa akin ito. Sabi ko sa kapatid ko, kung sa tingin nila ay nagbibiro ako, hindi. Basta wag lang silang matakot sa anumang makikitang hindi kaaya-aya sa bahay. Isipin na lamang nakasama na naming nakatira ito. Nga pala Sir Seth, nalaman ko na dumaan na pala ng makailang beses na bendisyon ng tahanang yon. Natataboy naman ng mga kaluluwa at elemento. Pero ilang araw lang ay nagpaparamdam na naman ng mga yon. Ayon sa Tito Luis, batay na rin sa eksplanasyon ng pare nakakapit na umano ang mga kaluluwa sa bahay. 2 klase daw ito. Kaluluwang puro at kaluluwang may gabay na ng kadiliman. Itong kaluluwang puro ay aperisyon lamang umano. Pero ito namang may gabay ng kadiliman. Yun umanong makikitang parang totoo. Yung detalyado at kung minsan pa ay aakalain mong tao talaga umano. Nakakausap daw ito maliban na lang sa aparisyon dahil wala umanong diwa ang mga yon. May mga elemento din umano doon. Yung mga lamang lupa. Kagaya na lamang ng kapreto ko. 1 linggo lang ang nakalipas. Itong si Karen. Nagtataka ako dahil nga lagi na lang siyang humahagikik ng tawa. Kuminsan sa loob ng silid tulugan. Pero madalas sa labas at nagtatatakbo ito na para bang may kalaro. Iisa lang ang ginamit naming silid noon. Alam niyo na, natatakot akong ipagbukod sila lalo na kapag humiwalay pa sa akin. Dahil nga baka may kung anong mangyari sa mga ito. Isang hapon, tinanong ko si Karen kung bakit tawa ng tawa ito tapos mag-isa lang. Ang sabi naman niya wala. Wala naman umano. Natutuwa lamang siya dahil maganda daw maglaro sa loob at labas ng bahay. Pero palihim na bumulong sa akin si Grace noon. Natatakot na daw siya kay Karen. Lalo na noong minsang wala ako sa bahay dahil nga kumuha ko ng pera sa bangko
Nakita umano ni Grace si Karen na may kasamang isang tao. Hindi naman katandaan. Nasa kaedaran lamang daw tapos lalaki ito. Yun ang pinagtatawanan ni Karen. Akala niya isa uplang pero batay sa kasuotan daw nito. Parang may kaya at parang may ari pa ng bahay. Nakaslacks umano yun. May jumper na rubber na para ng sinturon umano mula sa pants hanggang sa damit. Minamasdan ni Grace ito na maigi. Duda na kasi siya noon na may kakaiba hanggang sa nawala na lamang daw itong bigla. Pero para bang nakikita pa rin ni Karen. Hindi ako nakapagsalita. Tinitigan ko si Karen. Napaka-inosente niya. Yung tipong wala lang kahit natatakot na kami nun. Naisipan kong bantayan ito. Sa gabi, umaga, tanghali, hapon. Araw-araw. Hanggang sa isang tanghali. Dito ay sobrang nawindang talaga ako. Pumasok si Karen doon sa isang silid na nasa likod banda. Sa itaas pa rin ito ng bahay. Kumbaga, sa likuran lang ito nakalagay. Unang pagmamasid ko sa kanya noon, naging biglang seryoso ang muka. Tapos napakatahimik. Kasalukuyan kaming nasa sala noong tatlo. Bali sa sala sa ibaba. Tinutulungan ako ni Grace noon sa pag-aayos ng mga bagong kortina. Papalitan ko kasi yung mga puting kortina ng kulay lang din ng bahay. Kulay mahogany. Gawa ng natatakot ako dyan sa puti na kulay na yan. Habang ito naman si Karen, naroroon sa dollhouse na parang kapustura din ng tahanang yon. Hindi ko tinawag si Grace. Hinayaan ko ang sarili na alamin ang kung anong nangyayari matapos maging tahimik at seryoso ni Karen. Tumayo ito. Yung mga mata niya, nakatulala lang. Naglakad ito na parang walang diwa. Nasagi pa nga ang halaman doon na nabubuhay kahit walang sikat ng araw nun. Dire-diretso ito ng lakad, kaya naman mabilis kong sinundan. Paakyat ito, hanggang sa napansin ko na ang bawat pagtapak nito, may maliliit na ipis akong nakikita. Yung mismong natatapakan niya, lilitaw na lamang bigla na para bang ilusyon ng mga ipis na yon. May alupihan pa na siyang nagpakilabot talaga sa akin ng gusto. At walang ano-ano, biglang nagbukas ng kusa ang pinto dun sa sinasabi kong nasa likod banda. Nakita kong may nakausling kamay. Kumapit pa dito si Karen. Napatakip na lamang ako ng bibig noon. Tahimik pa rin ang kapatid ko. Hanggang sa bigla na lang pumasok si Karen na para bang hinablot yon. Hindi ako nakagalaw. Nakayakap sa akin ang kakaibang kilabot. Nagsara ang pintuan. Nakita ko ang lahat ng mga ipis na patungo doon. Kahit yung alupihan. Dumaan ito sa siwang sa ilalim ng pinto. Hindi naman pwedeng malikmata yon dahil amoy na amoy ko ang bantot at kulob na samyu mula sa mga insekto. Bumuntong hininga ako. Nagdasal at naglakad patungo sa pintuan. Pinihit ko ang trangkador. Nakabukas naman ito. Dahan-dahan kong itinutulak ang pinto hanggang sa nakakita ko ng tao. Hindi yun ang kapatid ko. Kawangis ito ng taong ipinaliwanag sa akin ni Grace. Buhay na buhay ang kutis niya. Binata. May katangkaran pa ito. Parang kamukha ni tatay. Naisip ko na baka ito yung kapatid nila Lola na namatay dahil sa malalang sakit noon. Nakatayo. Nakatitig sa kapatid ko na wala man lang kaimo-emosyon. Nakasilip lang ako sa maliit na siwang. Hanggang sa nakita ko ang kapatid ko na gumagapang na sa sahig nun. Parang baliw. Tumutulo ang laway. Yung mga mata, nanlilisik.
Habang nakatitig ako sa kapatid ko, ay unti-unti namang lumala ang mabantot na amoy. Halong malansa na yon. Pagbalik ko ng tingin doon sa tao, ganun na lang ang pandidilat ko. Nagmukha na siyang bangkay. Nilalangaw ang mga mata niya. May tapyas sa ilong. Kita ko na yung buto doon. Yung bibig. Manilaw-nilaw ang laman na nakausli naman ng mga ngipin na nagkulay dilaw dahil sa likidong nakabalot dito. Yung kamay ay nanginginig. Yung mga paa, ang daming uod. Butas-butas ang nagkukulay ubing mga paa. Nakakadiri yung uod. Hindi guni-guni yun. Gaya ng sabi ko, maski amoy ay naaamoy ko. Nasuka pa ako at nahilo, pero hindi ko alam kung bakit wala man lamang akong ginawa. Para bang katulad nung una, na pinapanood ko lamang ang nakakatakot na yon. Tumayo si Karen. Lumuhod yung bangkay. Nagsimula ng tumawa ang kapatid ko. Nakita ko na napakasigla niya. Napapamura ako nun. Natutuwa siya sa bangkay na bukod sa nakakatakot. Sobrang nakakadiri pa. Hanggang sa ganun na lamang ang pagkapitlag ko dahil may kumalabit sa balikat ko. Napasigaw pa nga ako nun. Paglingon ko naman kung sino ito. Si Tito Luis. Takang-taka yung mukha niya. Ako naman ay sapo ang dibdib sabay sabing tingnan niya ang nasa loob nun. Binuksan ni Tito ang pinto. Nakita ko ang reaksyon ni Tito na sobrang nabahala. Sumigaw pa ito at kaagad kinuha doon si Karen. Lumabas siya ng silid buhat-buhat si Karen. Hinablot ako nito at dinala kami sa baba nun. Hinilamusan ng suka itong mukha ni Karen. Dahil hanggang doon sa baba, tawa pa rin ito ng tawa. Matapos may lamusan ng suka ay tumahimik ito. Kumipat-kipat ang mga mata at umiiyak. Sobrang nasaktan ng kapatid ko. Mabilis naman itong hinilamusan ng tubig nun. At doon pa lamang ito tumigil sa pag-iyak. Pero namumula ang mga mata. Nagtanong pa si Karen sa kung bakit daw siya hinihilamusan. Sabi ko na may isa sa inyo yung nagustuhan. Ilang araw na rin akong nagmamasid sa kakaibang kinikilos nitong bunso ninyo. Yung nakita mo, Elena, yun yung kapatid ng lola nyo. At itong nangyayari sa kapatid nyo, ito din yung sinapit niya noon. Pagkatapos magkaroon ng mga kakaibang kinikilos ay bigla na lang nagpatiwakal. Hindi talaga namatay yung kapatid nila nanay. Nagpatiwakal yun sa pamamagitan ng paglaslas sa pulso, tsaka sa leeg niya. Kailangan malaman ito ni Nanay Piring. Walang ano-anong umalis kagad si Tito Luis. Pero bago mangyari yon, sinabihan niya kaming huwag papasok ng bahay. Naroroon lamang kami sa labas. Nabulabog pa nga noon ng mga saop. Nagtanong ang mga ito sa kung anong nangyari. Sinabi ko naman sa mga ito ang lahat. Alam niyo ba ang pinag-usapan nila? Kung hihigit daw sa 3 ang mananahan sa bahay, may isa umanong kukunin. Hindi ba daw kami nagtataka na hindi sila nagsasabay-sabay sa pagbabantay doon? Paisa-isa at pinakamataas ng 2. Nangyari na umano ito makailang beses. May katiwala na rin umanong namatay. Nagpatiwakal at doon umano sa manggahan ito nakalambitin gamit ang alambre. Hindi lang isang katiwala. Nasundan pa ito. Kaya nga si Lola Crisanta lamang ang nananahan. Bigla ko tuloy naalala yung sinabi ni Lola Crisanta nung nabubuhay pa ito. Nung parati siyang bumibisita sa amin. Magbakasyon daw kami sa bahay niya pero dapat pa isa-isa lang. Nabuksan tuloy ang pagdududa ko na marahil ito ang naging dahilan kung bakit nawalan ng gusto si nanay sa tatay ko. Na hindi lang niya sinasabi. Hindi ako sigurado niyan pero malaki ang posibilidad nun. Mas gwapo kasi si tatay kaysa sa kalaguyo ni nanay.
Dagdag pa nung isang babaeng saop. May pari na umanong namatay ilang araw lang mula nang mabintisyon na ng bahay. Nakakaloko isipin. Nilihim nila itong lahat sa amin mula sa tatay ko, nanay at lola. Tapos sa huli, kami pa ang nakaranas. Ilang minuto ang nakalipas ay dumating si Lola Piring. Sinabing doon na lang daw kami tumira sa bahay niya. Wag na wag nang titira sa malaking bahay. Humingi pa ito ng tawad. Hindi niya alam na maski 3 ay babawasan pa rin ang isa. Akala niya lang lalampas ng 3. May sumpa na kasi ang bahay na ito. Yung unang may-ari na isang doktor. Ang bumarang doon ay sariling asawa lang. Buhat nang hindi na kinaya nito ang lahat ng kalokohan ng doktor na yon. Pinalot ng kadiliman ng isipan ng asawa at nagpaturo yun ng barang. Dahil alam daw noon na doktor ang kapares at kayang hanapan ng paraan ng anumang sakit. Pero kapag barang na, wala itong alam sa ganon at hindi pa ito naniniwala. At pagkatapos nga daw namatay ang doktor, nagpatiwakal din ang asawa. Gulat na gulat ako noon. Mantakin nyo, may mas malalim pa na 5 bahay. Pero ito daw ang kwento ng angkan namin. Nakakarimarim. Papaliwanag ko lang, Sir Sat, na di ba nga narinig nyo na yung unang may-ari ay doktor. Ito yung binarang at yun ang nakita kong gumagapang sa sahig na kalahati na lang ang katawan. Naglason yun tapos nagpakamatay din ang bumarang sa kanya. Kumbaga, napuno ng kababalagan at negatibong enerhiya ang loob at depresyon na mismong bahay. Kaya pala pinamamahayan talaga ito ng sangkatutak na elemento at kaluluwa. Puro pagpapatiwakal na lamang ang nangyayari. Ito yung isa sa pinaka malupit na kasalanan sa lahat Pagpapatiwakal. Kadalasan ay hindi na idinadaan sa simbahan para mamisahan. Ganyan kabigat ang kasalanan yan. Dahil umano, demonyo lamang ang gumagawa ng ganyan. Biyayang buhay mula sa ama tapos magpapatiwakal lang. Isa pa dyan ang paglubog ng karimlan sa asawa para barangin ang sariling asawa nun. Sa pagpapatuloy ng pagsasalaysay ng Lola Piring, nilagyan umano ng malakas na selyo ang bahay. Kaya lahat ng nananahan dito may namamatay. Hanggang sa sumunod na henerasyon. Tapos doktor pa rin ang naging tagapagmana. Sa panahon naman ito ng digmaan. Kaya karamihan daw na may sakit at nasugatan noon sa digmaan, imbis na mabubuhay, namatay ang mga ito. Sa tulong din daw ito ng itim na karunungan at ng selyo. O ano ba yung partikular sa usaping sumpa at barang? Hindi daw napapaalis ang malas at sumpa sa bahay na yon. Ultimong yung pari namatay May sumubok pang isang pari at noong may nararamdaman ng kakaiba ito sa katawan, binawi daw yung pagbibintisyon. Ito talagang si Crisanta. Hindi man lang sinabi sa inyo ang lahat. Kung sa bagay, walay na nang dadalaw sa kanya kapag ginawa niya yon. Naiintindihan ko din siya. Ibenta niyo na lang yung tahanang ito o hindi naman kayo ipagiba. Pwede kayo magpatayo ng bagong bahay. Marami namang pera yung kapatid kong yumao. Pero si Karen po, Lola Piring, papaano na po siya? Di ba nga napili na siya? Anong mangyari sa kanya? Pag-aalalang tanong ko nun. At tandang-tanda ko talagang litanyang ito. Ayon kay Lola, nagpatawag na siya ng albularyo. Sana na lang daw ay maputol ang umuugnay sa kapatid ko at sa kung anong karimlan ang nakalakip sa bahay, na siyang walang ibang motibo kundi ang kumitil ng buhay nun. Hindi na ako nagsalita pa nun. Umiiyak si Grace habang yakap-yakap si Karen. Nang makarating kami sa bahay ni Lola Piring, mga ilang sandali ay dumating na ang albularyo. Para pang may sakit sa baga ito sa sobrang payat at panay ubo. Maraming ginawa yon. Inabot pa nga ng gabi saka palang sinabing tanggal na umano ang kapit ng dilim. Huwag na lang umanong papasok sa bahay. Si Karen umano ang pangunahing punteriya. Ang ilan daw sa kinakapitan ng kadiliman
kahit saan tutungo ay nakasunod pa rin dito ang sumpa. Pero dahil sa ginawa niya, naudlot ng bantang pagpapakamatay ni Karen. Pasensya na Sir Seth kung hindi ko dinitalye dito ang isinagawa ng albularyo. Nawala kasi ang atensyon ko doon. Nag-uusap kami ni Lola sa mga dapat gawin sa bahay. Ang importante lamang sa akin ng mga panahon na ito, wala na at hindi na peligro ang buhay ni Karen. Kinabukasan ay kaagad akong nagbungkahi sa mga saop na wala nang makakapasok sa bahay. Magpapagawa ako ng bagong bahay at doon ito malapit sa tirahan ni Lola Piring. Nanghinayang ako sa kasaysayan noong lumang bahay pero sa anong dahilan naman yon kapag panganib naman ang dulot, diba? Mantakin nyo, may pagka-osyoso pang demonyong nananahan doon. Dalawa lang dapat ang titira at mamamalagi. Pinagiba ko yon. Isang bagsak na gibaan lang. Isang araw tapos na kaagad. Lahat ng mga kahoy pinasunog. Ang gumawa ng pagiba ay marami. Nag-arkila ng bulldozer, nagtulungan ng mga saop at ilang mga karpentero. Pero lahat sila bago pa magsimula sa pagiba ay dumaan sa proseso ng isang albularyo. Pinapausukan, inilibing ang kalahati ng kanilang katawan sa lupa ng isang oras. Itong pamamaraang umanong ito ay may malaking tulong para mapigilan ang anumang mangyari sa kung sakaling gibain ng bahay. Iisipin ng mga kaluluwa at elemento na may gabay ng demonyo na ang gumiba ay mga bangkay din. Habang itinatayo naman ang bagong bahay noon ay may 4 na albularyo na nagtulungan para lagyan ng dasal ang bawat pundasyon para hindi lumipat ang mga kampon ng dilim mula sa lumang bahay na ito. Natapos yun ng 2 buwan. Dito pa nagpakita ang tatay ko pagkatapos noon. Nalaman ko ang lahat kung bakit hindi siya umuwi. Siya daw ang nakatalaga doon na patayin. Isang araw daw noon ay may kakaiba sa kanyang kinikilos. Pinagsabihan kaagad siya ng lola na umalis na ito. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi sa pagpapakita niya. Galit kasi ako noon. Pero kahit papano ay napalaki kami na may sapat na luho. Hindi naman nagtagal ang tatay. Mga 1 linggo lang at bumalik na sa Mindanao. Sa panig naman ng nanay ay hindi ko na alam kung nasaan na siya noon. Hindi na rin kami dumalaw sa Tugigaraw. Hanggang sa nalaman kong namatay daw ito dahil sa inatake sa puso. Yung mga kapatid ko naman ang unang nagpunta. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon gawa ng may inaasikaso pa ako ng sobrang importante. Sa libing niya na lang ako nakadalo. Pinagsikapan ko talaga na makita ko siya sa huling hantungan. Kahit papano, nanay ko pa rin yun. Kamakailan lang ito, Sir Seth. Taong 2019. Maraming salamat po mga kagiliw. Lalo na sa Sir Seth sa pagpapaunlak ng kwentong ito. Lahat ng ito ay dahil lang sa ari-arian ng angkan namin sa Leyte.